pagdating pa lamang ng December, alam ko lahat po tayo naging busy. Nag-iisip ka, ano ba yung maganda? Ano ba yung magandang damit? Bibiling ko? Ano yung maganda regalong ibibigay ko? Ano ba yung masasarap na pagkain na iluluto ko? Lahat nandoon po mga kapatid na kung saan, all of us, we are thinking a lot of good things. Amen. We are thinking a lot of na kung saan yung pong makakapagpalakas po sa atin. Ano po yung, what can I share in the church? What can I share with my brother and sister? What can I share in my community? In short, what can I share in this word? Mga kapatid, marami po tayong mga bagay na naging busy, lalo na itong Christmas. Saan ba ako pupunta? Pupunta sila sa Enchanted Kingdom, pupunta dito sa Tagaytay, pupunta kung saan. Naisip mo ba pupunta ka kay Lord? Amen? Naisip mo ba yung are you have party to God? Salamat mga kapatid. The post-Christmas day, andito po tayo. Diba kasi, pagdating ng Pasko, marami ng hangover. May hangover po ba tayo? Diba, meron kasi nagmamantika pa yung mamantika pa. Pero, etong Pasko pong ito, tsaka yung darating, hindi ako masyadong nagkakain ng mga B. Ano yung B? BB. Bawal, baboy. Hindi ako masyadong nagkakain. Ano yung ham? Kailangan pong, you need to have a discipline. Kasi kailangan ang dami-dami. Kaya nga mga kapatid, marami pa mga bagay na gagawin po tayo. And then the next how many days, kailan po ba yung on Friday? Tama po, no? Sa Noche Buena ng Friday, tama? Tama, no? So, ilabas nyo na lahat. Yung inyo pong, before that time, ilabas nyo na lahat yung papel nyo tsaka ballpen nyo. Bakit po? Ilabas nyo na kasi are you gonna doing now again the New Year's resolution? Oh, kumita na yan eh. Yung New Year's resolution na yan, kumita na yan. Hindi nga ako. Pero nung pagkabila ng kumita na yan, wala rin nangyari. Kumita lang pero wala nangyari. Walang nabago. May nabago ba? It's better na kung saan may mababago sa buhay po natin. Marami yan. My New Year's resolution, ganito. Hindi na ako mahuhuli sa charts. Di ba? Hindi ka na si LL. Ano yung LL? Laging late. Amen? Hindi ka na si LL, mga kapatid. Na kung saan every time nalilate ka pa 5 hakbang lang, late ka pa. Hello? Woo! Tamaan. Bato-bato sa langit, tamaan. Bukol. Amen. Di ba? Mga kapatid, lahat po tayo. Sino yung taga-LA? LA. Marami bang taga-LA dito? Ibig po sabihin, LA, lagi kang absent sa Lord. Amen. Walang nagtaas mo. Bakit? Ibig sabihin, taga-LA tayo lahat. Hallelujah. Praise God. Alam niyo po mga kapatid, napakabuti ho ng Diyos sa atin. Sapagkat nakita niya po yung the span. It's already 2 years span ng pandemic. Ginugtan pa tayo ng Panginoon. Lahat po tayo, we face trials. We face obstacle. But the Lord is the one who's every time is saving us because the Lord is the consuming fire na kung saan yun po ay tunay nga na kung saan sinusunog niya ang lahat ng mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa atin. Amen. Yung kanta po kanina ni Sir Like, gusto ko na kung saan He
He is the strength. He is the healer. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, na kung saan naroon po, napakabuti ho ng Diyos po sa atin. Sa umaga pong ito, mga kapatid, as the title, nakita po natin is, pinatay ko po, magkamali po pala ako ng pagpatay. Sa umaga po ito, mga kapatid, marami pong ginagawa ang tao, naglalagay sila ng New Year's resolution. But for us, we need a new beginning with God. Tama po yung sinabi ni Brad. Tama po yung pinalalangin ni Pastor. Yung sinabi ni Pastor, tama yung sinabi ni prayer ni Sister Celia. Anurin na. Huwag naman tayong anodin yung mga gamit niyo. Huwag naman yun, ang anod sa atin, yung mga nandito mga nakasabit-sabit na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. The beginning of New Year's is always, mga kapatid, is a period of refreshment. Amen? Yan po ang ating what you call that? That is our title for this morning, a beginning, new beginning with God. Because all of us is a new creation of the Lord. Amen. Hallelujah. This is the scripture of Jeremiah chapter 29, verse 14, mga kapatid. Hallelujah. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and future. 12, then you will call unto me and come and pray to me. I will listen unto you. Amen. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. And 14, I will be found by you, declares the Lord, and I will bring you back from captivity. I will gather you from all the nations and places where I have banished you, declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I carried you into exile. Lahat po pala tayo na exile. Why? Because before we are not still a children of God. Balik ko po mga kapatid, na kung saan the beginning of the New Year's na mga kapatid, na kung saan makikita po natin na marami pong mga bagay sa buhay po natin. Sabi nga po rito ng Lord, sabi ni Jeremiah, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Diyos po may plano sa atin. May plano tayo. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano po natin para sa atin. But, mas maganda, we have a plan. Pag ang bahay ginawa mo, walang plano. Mga kapatid, baka nung paggawa mo ng bahay, 3 lang yung foundation, 3 lang yung poste. Baka ganun yung bahay mo. Amen. Nagplano ka, ang ganda-ganda ng bahay mo, ay nakalimutan mo lagyan ng hagdan. Pangit. Anong gagawin mo? Para kasi cheetah noon, di ba? Para kasi Tarzan. Kaya mga kapatid, we need to have a plan. A church without vision, a church without plan is sa dead. Sabi nga sa ibang translation is sterile. Ibig sabihin sterile, baog. Amen. So mga kapatid, anong plans ng Lord po sa atin? The Lord's plans for us is to prosper you, not to harm you. Amen. Pa-prosper po tayo. And plans to give you hope in the future. Salamat. Kailan yung future? Kailan yung future? Mga kapatid, sa 2022 ba? Ha? Bukas pa lang, mamaya pa lang, there's a future. Amen. Kasi iba yung ngayon. Pag ngayon, natapos na tayo, mamaya iba na. Saka, when you came inside the church, that's the time the Lord already blessed us. When you go out of the door of the church, you already handled the blessing of the Lord. Amen. Kaya yun po mga kapatid. And a hope and a future has been already handled unto us. Then you will call on me and pray to me and I will listen unto you. But if you're gonna pray unto the Lord, kailangan, ano po, you have you are, that's wild, right?
Kailangan malinis. Malinis yung puso po natin. Amen. Praise the name of the Lord. And you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Paano po natin hinahanap ang Panginoon? Pupunta ka ba ng Jollibee? Pupunta ka ba ng festival mo, landmark? Dahil rin mapupuntahan. Pero the Lord is not there. The Lord is always in you because we are the temple of God. Amen. Because the Lord is living in a clean heart. Kaya sabihin mo sa katabi mo, thank you for the new heart, the clean heart that the Lord gives to you. Sabihin mo sa katabi mo, salamat sa malinis na puso. Ano sabi? Malinis daw ba? Amen. Kasi sabi niya, salamat sa malinis na puso. Sabi ng katabi mo, salamat. Nalugod ba yung Panginoon? Yung mga anak ko, agagaling lang ng pesta, ng pestahan ng Christmas, kakadaming kinain. Walang kabuhay-buhay. Amen! Purihin ang Panginoon. Apakabuti ho ng Diyos. And I will be found by you, declares the Lord. Nakita po na kayo ng Panginoon. And will bring you back from captivity. Amen. The Lord already bring back from you the captivity. Hindi ka nga na-captive, kailangan, nandiyan pa lang ayun, nasipa na. Amen. Pastor? Di ba? Gumagano pa lang, nasipa na yun. Ano ginawa? Nanakbo, kaaway. And then, the Lord already give you the courage, the power, susunod, ikaw na. Ikaw na, in Jesus' name! Ikaw na sisipa dyan. Kasi bakit? All of us, the Lord give us a courage, not a spirit of fear. And I will gather you from all the nations and places. Salamat, andito po tayo lahat. The Lord gather us. Hindi mo na ako pupunta kasi ang dami ko pa. Blessed na blessed pa ako. Ang dami pang laman ng rep namin . Ang dami pang ham. Ang dami pang cake. Di ba? Ang dami pang, maraming pangkain basta. Tsaka marami pa napamaskuhan yung anak ko. Mga nanay dyan, napamaskuhan ng anak niya, wag niyong gagawing graft and corruption niya sa anak niyo yan, hindi sa inyo yan. Bangko niyo yan. Hello? Baka, sabi ko, nakalibo yung anak ko, tama-tama, 1,000 yung kuryente namin. Paghalit sa inyo si Lord. Amen. Tabi-tabi po, ang tamaan po dyan. Hello? Declares the Lord, and I will bring you back to the place from which I carried into you unto exile, where the Lord put you in that place. In that place that there you will find the sweet honey. Nandun po, mga kapatid, yung blessing ng Panginoon na ibinigay niya po sa atin. Amen. So mga kapatid, that's another introduction this morning. Sabi po rito, ito po. Nababasa niyo po. Basahin po natin sabay-sabay. Okay? In the beginning of New Year, there's always a period of refreshment and renewal, but there's a lot of failures because they do with their own self and not be with God. But if we renew ourselves, there will be a big changes that will happen soon. Amen. Nagbabago po yan. Kasi po mga kapatid, ito na babaguhin ko. Sa New Year's resolution ko, ito babaguhin ko. Ako, gagawin ko to. Ayan ang nangyayari. Hindi mo kasama si Lord, hindi mo mabago-bago. Amen? Susunod, ang kakainin ko na lang half rice cooker na lang kakainin kong kanin. Hindi na isang rice cooker, isang half rice cooker na lang. Pero anong nangyayari? Ayan. Ang nangyayari tuloy, mga kapatid, nauuna pang nabubuntis yung mga lalaki kaysa sa mga babae. Tamaan dyan, mga kapatid, magpalit na kayo ng tiyan. Amen. Praise the name of the Lord. Di pa kayo nag-aasawa, buntis na kayo. Amen. Praise the name of the Lord. Di, kumakaway sila. Oh, hallelujah. Maganda yung naamin mo na di ba? There's a lot of mga kapatid ako sana ano nangyayari doon. Minsan, yun, kasi nasasabi kasi ganoon ako dati.
Malaki rin dati yung tiyang ko. Matakaw din ako. Pero hindi ako nagpapasalamat kasi bakit pumayat ka, Jude? Hindi ko masabi. Kasi pumayat ako kasi nagka-COVID ako. Hindi ko ganun. Kasi nag-diet ako. Amen. Sabi nga nung pinunta ko, bumili ako ng giniling eh. Hindi niya ako nakilala. Jun, ikaw pala yan. O bakit? Hindi kita makilala eh. Ikaw pala yan, Jun. Kasi yung asawa niya, classmate ko since elementary, suki niya ako. Ano ginawa mo? Hindi ko lang masabi kasi na-COVID ako. Baka mami umalis sa harap ko eh. Di ba? Alam niyo naman ng mga tao, pag sinabi mo na COVID, ay! Oh, kita mo yung kapitbahay ko, kagaganon sa amin. Siya naman na nagka-COVID. Di ba? Oh. Kaya nga, mga kapatid, na kung saan, the Lord will gonna change us. And then soon, it'll be a big happen. Malaki pa ba yung nangyari? Malaki pa ba yung pagpapalang ibinigay, pagbabago sa buhay po natin in all aspect of our life? Amen? Praise the name of the Lord. Kaya nga, mga kapatid, maraming kailangan po tayong gawin. Pero lang po ako i-share sa inyong tatlo. Pero alam po, nandun na pong lahat yan, mga kapatid. Sabi nga nito, how we will begin in our life in this year? Marami. There are some ways to start. We must do this the following. Nakita ko po yung sinabi ni Dave, haharanahin ko ang Panginoon. Yun po yung number 1 natin. Remember to praise God. Harana, I need to praise, I need to worship the Lord. Nandun po lagi na kung saan, mga kapatid, if we will be the one na kung saan, tayo po yung meron napakagandang relationship. Kailangan nandoon po yung kompleto ka. Matapang ka, malakas ka. But every time, you must always remember to praise God. Amen. Tingnan niyo po, mga kapatid. Before, nung hindi pa ako nakakilala sa Lord, hindi ako makapagtaas-taas ng kamay. Why you are always lifting your hands to God? Because you are declaring the Lord is our God of Lords and of King of Kings. We are lifting our God because we are surrendering our life to Him. Amen. And then, mga kapatid, we are lifting our hands. Bakit po? Sapagkat pinakikilala natin ang Diyos. Ang Diyos, siya noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Kaya nga, mga kapatid, kung iisipin po natin, yung pong the year 2021, kinulong tayo. We've been in captivity. Ha? Binusalan pa yung bibig natin, tinakpan pa yung mga matatangos na ilong natin. Isipin nyo yun. Hindi ka na tuloy makahinga. Plat na nga, tinakpan pa. Di ba? Ano nangyari? Yun, suffocate ka. Oh. Pero sila lang yun kasi tayo tinatanggal natin and then we are praising the Lord. Amen. In Hebrews chapter 12 and 28, therefore, since we are receiving the kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and worship and acceptably and with a reverence in awe, mga kapatid. Na kung saan, mga kapatid, na nandoon po, kanina pong umaga, na kung saan, it's so important to the Lord. Napakabuti ho na kung saan, kaninang umaga, nabising ako, kasi I already prepare. Pero sabi ng Lord, na kung saan, we must thank God. Pagpasalamat tayo sa Panginoon. Kasi yung Diyos po nating tinanggap, ito yung Diyos na hindi natitinag. Ito yung Diyos nating matatag. Ito po yung sinasabing, the great chief cornerstone, this is the strong tower. Amen. And this is the strong foundation. Kaya nga, mga kapatid, na kung saan, let us thanks because since we are receiving the king that not be shaken, we must be thankful. Magpasalamat po tayo lagi. Pasalamat po tayo, malalakas po tayo, and wala tayong sakit. Amen? Salamat tayo, yung pera natin nadadala sa pagkain, hindi sa gamot, hindi ka naka-oxygen, hindi ka nakahiga. But the Lord sabi nga, we need to worship God. And the Lord is every time
tinitingnan ng Panginoon yung may malinis na puso lagi. Hindi yung malinis na damit, ha? Okay, kasama po yan. Not only the clean dress, mga kapatid, clean attire, nice attire, pero the Lord is looking unto your heart, mga kapatid. Na kung saan, lahat po tayo, mga kapatid. As an example, kung titinan po natin, ito po ay nakita ko po doon sa in the book of Exodus chapter 17 verse 18. Alam niyo po mga kapatid, ang mga Israelites mahihina rin. Like us, mahihina. Kaya nga ang sabi, nag-declare po si Moses, and every time there is a war, there is a problem, and then that time, mga kapatid, doon po sa Exodus, doon po sa Rephidim, there is a war, at yun po mga kapatid, ang nandoon po yung mga Amalekites. Ano po ba yung mga Amalekites dito po sa Bible? Ito po yung mga malalaking tao din, halos. Ito po yung talagang strong. Ito po yung mga strong lalo na sa labanan. Ang sabi ni Moses kay Joshua, pumili ka ng iyong magagaling, malalakas na sundalo at lalabanan natin ang mga Malikita. At habang kayo'y lumalabin, aakyat ako doon sa bundok. Itataas ko ang aking mga kamay. Bakit po? Mga kapatid, nung nandun po mga kapatid, kung saan ginawa nila at sila po yung naglalaban na, nakataas po yung kamay ni Moises. At ito po, noong malatagal na ang laban na nangyayari, sapagkat sasabi ni Moises, pag ang aking mga kamay ay nakataas, magpe-prevail ang mga Israelites. Pero pag tayo bumababa, matatalo ang mga Amalekites, ang magpe-prevail, ang mananalo. Kaya nakikita po nila, napapagod. Nangangalay. Bakit? Di ba, mga kapatid, tayo pong matapa, pag medyo matagal na, nangangalay na, no? Medyo masakit na, di ba? Kaya kailangan, maging comfort, magkaroon po tayo ng comfort. Ang sabi niya, pag bumaba ang kanyang kamay, at siya po ay bumaba rin, nakikita niya, natatalo ang mga Israelita. Kaya sabi niya kay Nur, saka kay Aaron, hawakan niyo yung kamay ko. Nakita nila, nung hinahawakan, bumababa naman si Moises. Nilagyan nila ng upuan. O sila ng bato. Bakit bato? Ano ba yung bato sa Bible? This is the great foundation of the Lord. Ano man yung itatayo rito na iglesia ay hindi makakapasok sa pinto ang Hades sa loob ng tahanan, ang iglesia po ng Panginoon. Amen! Kaya mga kapatid, ano po nangyari? Noong sila nakataas ang kamay, nanatiling nakataas ang kamay ni Moises, natalo mga Amalekita. Kaya kailangan po tayo, lagi po nating itinataas ang kamay natin sa Panginoon. Amen! Pero pag tinataas nyo naman po yan, isipin nyo, alalahanin nyo, puro kayo anointing, wag naman anointing. Halo? Sure to it, mga kapatid. Not only a clean heart, we must have a physical. Titinan po natin mga kapatid, lahat po yan. We must be acceptable. And remembrance, ano ba reverence, it must be, sabi nga, kagalang-galang sa harapan ng Diyos. Amen. Harap ka ba sa Lord? Lord, ayos ba Lord? Abay, baka sipain ka ng Panginoon. Amen. Hindi pwede yan. Sabi nga, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pero yung tao, awa lang ng awa, para si Marites, it's nothing. Amen. Kaya nga, mga kapatid, na kung saan, if we are being distracted sa mga problema natin, at titingnan natin, matitingnan yung problema. Ano ba yung problema sa buhay? Pera ba? Kapitbahay mo? Asawa mo ba? Don't look at it. Kasi mas distract ka. Tingnan mo yung dapat ibigay. You need to praise. You need to worship the Lord. Before naranasan ko po, mga kapatid, I have a good testimony na hindi ko malimutan. Yung si Sister Mel,
si Melinda before, halos 3 hours siyang hindi nahinga. Hallelujah. Ang lakas naman. Baka magtakbuhan sila. Puri mo ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, from 12 to 3, hindi kumikilos ang aking may bahay. Kinagat ko na. Kinurot ko na. Binasa ko na. Lahat ginawa ko na. Sinabunutan ko yung ulo. Turo yun sa turo yun sa Red Cross. Hindi, sinabunutan mo yung asawa mo, galit ka, no? Sinabunutan ko kasi para magising. Nag-pray ako. Nag-pray in tongues ako. Lumuhod ako. Wala. Sabi ko, Lord, ano gagawin ko? Sabi ng Panginoon sa akin, worship me. Worship me. Umakanta ako, umaawit ako, hawak-hawak ko yung kamay ni Sir Melinda. Gumalaw siya. Meron pa nga tinuturo sa Red Cross. Kumuha pa ako ng salamin, ilalagay ko rito. Para ibig sabihin, makikita mo kung may hininga dito. Lahat ng mga points. Pero ang sabi ng Lord, worship me. Worship me. Kaya nga, mga kapatid, ayutin po natin, every time, you must remember the Lord. Lord, ano gagawin? Hindi yung, kaya ko yan, ako gagawa niya, sige, ito yung naisip ko, ito yung gagawin ko. No. Every time, remember to praise the Lord. Nung time na captives po ako ng sakit na COVID, every time I need to worship Him, I need to remember the Lord. Bakit? Yun po yung pinakamagandang gamot sa bawat isang Kristiyano. Amen! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Kaya, amen. Sige po, palakpakan po natin. We must not be distracted. We must be distracted when we are praising the Lord. When we are praying to God, huwag tayo ma-distract. Lagi po tayong, basta pag ako nagpe-pray na, sabi nung anak ko, nung apo ko, nung isang araw, bago mag-Christmas, sabi ko, wala pa akong wala pa akong ganito. Sabi sa akin ng isang apo ko, No. Hingi ka kay Lord. Sabi naman nung pangalan ni KP, No. You pray to God, He will give you. Tinuruan pa ako ng apo ko. Di ba? So, somebody will gonna teach you to remember. Di ba? Hindi lahat tayo marunong magaling. Gagamitin maging ang bata. Bakit? Sapagkat ang bata gusto-gusto ng Panginoon. Amen. Because they have their clean heart. Kaya nga mga kapatid, tuwan-tuwa ako, sabi ko, nakikita nila kasi kung ngayon, if I am praying, I'm making a prayer, sabi ko sa mga apo ko, if I'm praying, huwag niyo akong tatawagin. Pag nakita na nila ako, nag-prayer vigil ako, pagpasok niyan, sisilip yan. Pag nakita nila ako sa kwarto ko, lalabas yan. Bakit? At tanong niya nga, Lolo, you have praying tomorrow? Sabi ko, wala, sa isang araw. Okay. Alam na nila yung pag sinabi ko may prayer ako, hindi na nila ako i-disturb. Why? If we are praying and then we've been distracted, yung anointing, at higit sa lahat, if we are praying to God, the consuming fire of the Lord is coming to us. Sinusunog lahat. Lahat yung mga hindi niya nagugustuhan po sa atin. And then we are praying to the Lord. Tapos masunog yan lahat ng hinihingi natin sa Panginoon, mga kapatid, ibibigay niya. Amen. Napakabuti ho ng Diyos. Amen. So every time you must remember to praise God.
Hindi porke pagka nandyan ay Meralco, tsaka yung Maynila, tsaka manaalala Panginoon. Amen. Di ba? Pag nandyan na yung maniningil sa'yo, tsaka lang naaalala mo si Lord. No. Every time we must remember to praise God. At pag tayo'y nagpupuri sa Panginoon, pag hinaharana natin ng Diyos, ano gagawin ng Diyos? Pag ang babae, hinaharana mo, ano binubuksan? Bintana. Pagkatapos, dudungaw. Pagkatabungaw, pag hindi ka gusto, bubuhusan ka ng tubig. Di ba? Pero pagka gusto ka, ibubuhos ang pagpapala ng Panginoon. Amen! Praise the name of the Lord. Hallelujah! Ganun daw po pagka hindi nagharana sa'yo, pag dumungaw na, dumungaw na, nakita, hindi ka gusto, bubuhusan ka ng tubig, kaya aalis ka na. But if the Lord, sa Panginoon, iba po. Sapagkat bago ka palang dumating doon, nakita na ng Lord. Ngayon pa lang, bago ka palang pumasok dito, nakita na ng Lord yung puso mo. And the Lord has a nice blessing to you. Amen? So praise the name of the Lord. And then number 2, mga kapatid. Number 2, we must refocus in God's grace. Lahat po tayo, salamat. Lord, salamat sa iyong mga pagpapala. Paano ba i-refocus? Yan. Nakaganyan. Tinatamaan ba kayo? Ha? Inaabot ba kayo ng hangin? Hindi. Buksan nyo yan para matamaan kayo ng hangin. Kasi malayo na ito. Kailangan you need to refocus. Kailangan, pag tayo, nandun po sa harap ng camera at hindi ka nakikita, kailangan, you need to refocus. Ayos mo. Para maganda. At kuwang-kuwa yung buong, iyong mukha. Pag masabi mong pagmumukha, kuwang-kuwa yung maganda mong mukha. Yung maganda mong aura. Amen? Kaya nga, mga kapatid, we need to refocus in God's grace sa lahat ng mga biyaya ng Panginoon. From January 1st hanggang ngayon, pinagkulang ka ba ng Lord? Amen. Nandyan ho ba kayo? Amen. Nagkumain na po kayo kanina, almusalan, marami pang tira. Hello, andyan po ba kayo? Uy, andun pa sila, buhay na buhay. Refocus on God. Kita niyo po, pag pinofocus ka, nandun ka sa pinaka, pag kukunan ka ng picture, ang sasabihin sa'yo, ayos mo nga. Ayusin mo. Tama mo nga, iayos mo, i-focus natin. Hindi, yung mukha mo, hindi, ganito mo talaga, bakit? Tabingi ho talaga yung mukha ko, talagang hindi na ako pwedeng i-focus yan. Talagang, wala nang remedyo, tabingi na. Pero, if we are refocus on God, lahat, walang problema sa Panginoon, lahat yan. The Lord can give us ano po yung mga pangangailangan natin. Hallelujah. In Psalms 112 verse 7, they will have no fear of bad news. Their heart is steadfast and trusting in the Lord. Ayan na naman, may bago na naman. Si Omi. Kilala niyo si Omi? Ha? Kilala niyo si Omi? Si Omicron, yung bago. May bago na naman. Doon sa ibang bansa, nag-spike. Sabi nga ni Sir Gina, doon sa kanila, nagsara. Hindi ka ba pwedeng lumabas? Hindi ka ba pwedeng pumasok ng bansa? Bakit? Kasi para yung mga tao hindi papasok na kung saan galing sa Amerika, galing sa Africa, yung may mga bansang may mga case ng Omicron. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, sabihin na po natin, this is a hearsay, ito po yung gawa-gawa ng tao. But we need to all of us, kailangan po natin na kung saan, huwag tayong matakot, pero kailangan naman, we need to have a discipline. Okay, wala na Kaya punta tayo sa mall. Punta tayo doon. Kahit marami tao, sama natin yung mga bata. Laro tayo doon, laro may mga bata. We don't know. Kahit sabihin po natin, we are children of God. Kailangan natin, we need discipline. Amen? Kailangan natin mag-ingat po tayo. Kahit sabihin po natin wala yan, pumunta ka doon sa mga tao, meron yung katabi mo, merong sipon, may ubo. Mahawa ka.
Amen? Pag meron ka doon makunat, mahawa ka rin, makunat ka na rin. Amen? Oh, bakit? Pagdating ng bayaran, yung pera mo, may garter. Umaga nun. Di ba mga kapatid? Kung titinan po natin sa buhay po natin, sabi ng Panginoon, huwag kang matatakot doon sa mga bad news na yan. Takot na takot ka nga sa bad news, wala ka namang ginawa, kundi pakinggan mo, buksan mo yun nasa FB, oy, mayroong ganito, may ganito ka, patay ka na. Lahat ng mga nandoon na mga mali, nandito na, ipinasok mo. Oh. Oy, wag kang magganito. Okay. Sabi nga, it's in my own. Ako, pagka ikaw, nasaksakan ka, eto na, ano mangyayari sa'yo? Magiging zombie ka, ang dami na natin zombie. Pero, ako'y nagpupuri na zombie tayo sa Panginoon. Bakit? Hindi tayo gagawin tunay na zombie sapagkat we are a chosen children of the Lord. Amen! Hallelujah! Kaya nga alam niyo mga kapatid, sabi nga, ang Diyos, pako. Ilang pako ang binigay sa Panginoon? Ilan ang ginamit? 3 na malalaki. Dahil isa rito sa paa. Tayo, karayom lang, takot ka. No. Karayom lang yan. At huwag yan tumama sa iyo. Pagpasok niya, Lord, salamat. Ang pumasok sa akin, dugo mo. Hindi ako maaano. Amen. Why? Because sabi ng Panginoon, do not be feared. No fear in the bad news. Amen. Sabi nga, don't be exads. Huwag tayo ma-exads. Amen. Huwag tayo ma-exads. Nakita mo yung kapitbahay mo, yung babae. Tumataba. Ha? Tapos kumain ng bangga. Ano sabi mo? Noong una nakita mo, may kasama. Naku, may boyfriend ng iba. Naku, kumakain ng mangga. Sabi mo, naku yan, naglihin na. Okay. Bakit? Masyadong exads. Di ba? Masyadong judgmental yung mga puisip, mga puso po natin. Ako saan mga kapatid. But the Lord, ang sabi po kanina ng Panginoon, ang gusto ng Diyos po sa atin, is a clean heart. Amen. Wag po tayo maging marites, marisol. Marami po yan lagi. Wala hong mangyayari dyan. Kaya nga, mga kapatid, we need to refocus na kung saan, yan yung beginning na kung saan, very focused on prayer. Kanina po, in praise. Ngayon naman po, we need to refocus ourselves in prayer. Yung iba nga dyan, kakain lang, hindi pa nagpe-pray eh. Bato-bato sa langit, sa pool. Kaya anong nangyayari? Tumataba lalo. Amen. Alam niyo mga kapatid, minsan, pag kumakain ako, hindi ako nag-pray, nakukonsensya ako, pe-pray ako. Lord, patawarin mo ako, hindi ako nakapag-pray. Why? Kasi obligasyon natin yan eh. Obligasyon ng Lord, binigyan tayo ng pagkain araw-araw. Kaya obligasyon naman natin ay magpasalamat tayo. Sino po nakatanggap na regalo itong Pasko? Taas po ang kamay. Amen. Taas po ang kamay. Pagka wala ho kayo natanggap, Pastor, bibigyan niyo po sila. Mabawi ako. Sabi ng Lord, every time we must be steadfast. Pakatatag po tayo. Ayan. At higit sa lahat, mga kapatid, we will be steadfast na kung saan we need to trust the Lord. Amen. We need to trust the Lord. At kung tayo po ay nagtutiwala sa Panginoon, ano man po yung hingin natin sa Kanya, at yung prayer, it is a center. This is a center of worship to God. And if we are praying to the Lord, the consuming fire will go down to us. At lahat ng mga hindi karapat-dapat na nakikita sa ating Panginoon, sinusunog ng Diyos yan, inaalis. Amen? Makunat ka ba? Makunat ka ba lalo na sa pagbibigay? Alam niyo po kagabi, tinuro ko sa kanila how to give, how to share. Pag ikaw ay nag-give ka sa Panginoon, sabi nga po dito, in God's grace,
The more you focus on the Lord yourself, the more you've been distracted. Nakapokus ka na talaga. Tingnan mo si Sister Di nga, nagpe-pray na, nagwo-worship pa, dinidistract pa. Marami pong ganun kami na-experience ni Lord. Ni Pastor, na-experience po namin, nadidistract na. Matagal na sa gawain, nadidistract pa. Pero ano sasabi? They will have no fear. Huwag ka matatakot. Be courage. Na kung saan mga kapatid, but the more you like God, the better you will understand His utter. Ito po yung mga kanyang mga salitain, nandun po yung mga sambitin ng Panginoon, sufficient for all lives and difficulties. Kahit mga kapatid, every time we are worshiping the Lord, we are praying to God, we are always in the church, we are always reading the Bible, andun pa rin yung mga difficulties, hindi nawawala yan. Andyan lagi. Lumayas ka dyan. Yung mga sabi nga distracted. Pero every time nandun pa yun. Andun always yung distracted sa atin. Bakit? Yun po yung pagsubok sa buhay po natin. Titingnan po kung tayo po. Because sabi po, because the Lord, we accept the kingdom that's not unshakable. Amen. Hindi nauuga. Sino po yung dito, lumilindol na tulog pa? Ay, lumindol ba? Tulog na tulog ako nun. Kung bumagsak pala to, praise the Lord. Oh. Sa limdimesa na lang kami magkikita. Okay lang kung meron akong St. Peter. Di ba? Wala eh. Kaya nga, mga kapatid, sabi nga, we need to refocus on this new beginning of 2022. You need, all of us, we need to refocus on the Lord. Ano po yung gagawin natin pagre-refocus? Mamaya pag-uwi mo, kaya mamayang gabi kausapin mo si Lord, Lord, ito po yung ipofocus ko sa inyo. Ganito, maraming bagay. Amen? Praise the name of the Lord. Number 3, ang bilis ko. A new beginning, we need to restart our... Nalimutan ko po yan. Meron pong dagdag yan. We need to restart our new relationship to God. Amen. Bago. Kasi nandun tayo sa New Year eh. Bago. We are on the new beginning. Bago. Lahat. Hindi yung mga bago lang yung damit natin, bago lang yung lipstick mo, bago kang Revan, bagong kulot yung buhok mo. Hello, sa mga pinakulot yan. Hello, Sister Norma, di ba? Oh, mahal na mahal ka ni Pastor, pinakulot ka ngayon. Amen. Nakatalikod nga si Sister Norma kanina, kala ko, Pastor, kung sino yung kausap mo ba? May bago na si Pastor kausap. Nung humarap, Sister Norma pala. Kasi ito may nagagawa ng bago, di ba? Oh. O yung iba dyan, ganagandahan yung pagbili ng lipstick, ng damit, ng makeup. Hello, bakit? Kailangan mo yan. Di ba? 38 years old ka na, mukha mo naman 68 na. Ano yung restart? Di ba? Yung mga cellphone, pagka medyo yung gawa, yung nangyayari, anong ginagawa mo? Restart. Yung iba, refresh. Di ba? Oh. Kita mo yan sa New Year, yung mga buhok yan, ang gaganda na yan. Di ba? Oh. Di ba? Kikita mo yan, gaganda na yan. Why? You need to restart to the Lord. Why? Ang nais ng Panginoon, yung mga anak niya, blooming. Magagandang lalaki. Di ba, Brother Nico? Magagandang lalaki. Yan po yan. Why? Kasi, sabi nga yung kaaway, gusto pinapapangit ka. Bakit? Kasi naiinggit sila sa atin. Sapagkat, sabihin mo doon sa katabi mo, ang ganda mo o ang ganda mong lalaki. Di ba? Oh. Tingnan mo, si Cheryl nga, hindi na tumingin sa iba, kay Marlon na lang eh. Pag sabi niya siguro, nakatingin si Cheryl kay Marlon, ang ganda mo lalaki, pero ang taas ng tingin niya. Malayo ang tingin. Di ba? What do you have
You love it. Kung ano yung meron ka, mahalin mo. Amen. Yan kasi yung binigay sa'yo ng Lord. Ano yung binigay sa yung regalo? Mahalin mo. Pasalamatan mo. Salamat sa binigay niyong bag sa akin. Pagpunta ko ng festival mall niya, naku, social na social yung bag ko. Huh? Kaya lang, kailangan ko lumakad na maayos. Baka isipin nila, pag lumakad ako ng gumanon, baka sabihin nila, baka sabihin nila, di ba? Kaya nga, mga kapatid, you need to refocus sa buhay natin na kung saan. Refocus, it will result joy and blessing. Lahat tayo masaya. Lahat tayo, there's a blessing. Umalis kami ni pastor. Pumunta kami ng maaga. Nagpunta kami, ilan tayo pastor? 5 lang tayo, na Christmas party tayo, no? But hindi namin alam ang gagawin ng Panginoon. Pagdating namin doon, ang daming pagkain. Tapos ang daming nakalagay doon na box.